So in this example, let us determine the total electric flux through the closed surface defined by rho equals 5, z equals 1, and z equals 5. So in this problem, this surface being described is a cylinder. Why? Because it has rho equals 5 and values of z. So this is a cylindrical surface. So pwede nating i-drawing yan para meron tayong reference. No? Halimbawa, yan yung cylindrical surface natin. Dito sa taas, ang value ng z ay 5. Dito naman sa baba, ang value ng z ay 1. At ang radius ng cylinder ay 5. Okay, so this is a closed cylinder. If the flux density D is given by this, no? Ano daw ang total electric flux? So we know that to determine the total flux, no, we need to evaluate the surface integral of D. Now remember that this is D dot ds. And since this is a closed surface, we need to indicate a circle there. Circulation, yan. No? But we know that the cylinder has 3 surfaces. Yung taas, no? Yung baba, diba? It has a bottom surface and a lateral surface. Okay, unahin muna po natin yung top surface. No? Dun sa top surface, ano ang kanyang ds? Yung top surface, may curvature siya. Diba? Yung curvature, yun yung rho d phi. Tapos meron siyang pasok-labas, labas-pasok. So yun yung d rho. And this is a z. Okay? Now the next step is to get the flux. No? Flux passing through the top surface. So, mag-d.ds po tayo. Ano? Pag nag-d.ds tayo, ang matitira lang is yung az. This term will vanish because a rho dot az is 0. So, ang matitira lang po ay ito, 5z. 5z, tapos kopyahin natin yung rho d phi d rho. And indicate the limits. So, nawala yung az. az.az is 1. So, nawawala na yun. Ano? So, let's indicate the limits for phi. We have a full circle here. So, the limit is from 0 to 2 pi. For rho, the radius is 5. So, the limit is from 0 to 5. Okay? But take note that here on the top surface, no, we have a constant z whose value is 5. Diba? Sa top surface, z is constant and has a value of 5. So, pwede na po natin ilabas yan. The flux passing through the top surface is 5z, where z equals 5. Next, we can evaluate phi. It's like multiplying the entire expression by 2 pi. And if we evaluate rho d rho will give us rho squared over 2. No? So, rho squared over 2. Ano po ang rho? 5. So, 5 squared is 25 over 2 minus yung lower limit na 0. So, here, magkakaroon tayo ng cancellation. Cancel yung 2. 5 times 5 is 25. And 25 times 25 is 625. So the answer is 625 pi. The unit is microcoulombs. So yan po yung total flux na tumatagos doon sa top surface. Now, because we have a positive flux, sigurado tayo na yung flux na yan ay palabas. It should be going outward kasi po positive yung flux. Now, let's calculate the flux passing through the bottom surface. Sa bottom surface, same lang yung ds except that it's negative, no? So, negative kasi yung unit vector natin pababa, diba? Negative rho d phi d rho
in the direction of negative AZ. Aside from that, at the bottom surface, Z is constant and has a value equal to 1. Now, to get the flux passing through the bottom surface, of course, we need to integrate. Ganun pa rin, ang matitira pa din is itong 5Z. But this time may negative sign kasi nga po negative yung DS. So 5Z rho d phi d rho. Same limits. 0 to 2 pi and 0 to 5. The only difference here is that at the bottom surface, Z has a value equal to 1. So this gives us negative of 5, ito yon, times Z, whose value is 1, integrating with phi gives us 2 pi, and integrating with rho d rho gives us rho squared over 2 or 25 over 2. So cancel ulit yung 2. This gives us 5 times 25 negative 125 pi, because the unit is microcoulomb. Okay po? So, sir, anong in-indicate kung negative yung flux? Kapag ang flux negative, papasok yan sa surface. Okay? So, let's indicate. Dito ay may flux na papasok. Ayan. Dahil mas kokonti siya, dalawa lang yung gagamitin ko. No? Negative 125 as compared to kanina, 625, mas marami yung flux na lumabas kesa sa pumasok. Now, alamin naman natin yung flux na tatagos dito sa gilid. Yun po. Okay? Dun sa side. Okay? So, sa side, ano ang kanyang DS? Lateral. Dito na lang natin isulat sa kabilang page. No? For the lateral surface, ano po ang kanyang DS? Kung titingnan natin yung figure, may curvature. So, ito yung yan yung rho d phi mo. Rho d phi, tapos taas baba, dz. So we have rho d phi dz in the direction of rho. Kasi po yung outward normal, kasi po yung outward normal dito, palabas, di ba? In the direction of rho. Okay. So now, we would like to get the flux passing through the lateral surface, double integral. No? Pangit yung isang integral, palitan ko. Ano po ang matitira dito? So, arrow will be 1. So, matitira to ngayon. 10 over rho squared. No? 10 over rho squared. Yun yung 10 rho to the negative 2. So, itong dalawa, pag dinot product natin, magva-vanish to. Because az.arrow is 0. So, kokopyahin ko na lang yung natitira dito, rho d phi dz. Because arrow.arrow is 1. Okay? So, ang limits natin ng phi ay 0 to 2 pi pa rin. Limit nung z, 1 to 5. Why? Kasi po, kitang-kita natin, sa baba ang z ay 1, sa taas ang z ay 5. Okay? So now let's evaluate, no? So magka-cancel yung isa, rho. Tapos actually dun sa lateral surface, constant ang rho. Ang value niya ay 5 dun sa lateral surface. So we have 10 over rho, whose value is 5. Tapos after that, i-integrate na natin yung phi, para ka lang nag-multiply ng 2 pi, and dz. Para ka lang nag-multiply ng 5 minus 1 or 4. Diba? So 10 over 5 is 2, times 2 is 4, times 4 is 16. So we have 16 pi. So again, positive, that means may flux palabas. Ano? Now, ano na yung net flux? Palitan lang natin yung color. Ano? To get the net flux, o i-computein mo ngayon yung flux sa taas plus flux sa bottom plus flux sa lateral surface. So the net flux equals, magkano po yun?
625 minus 125 plus 16. Lagyan na lang natin sa labas ng pi na multiplier. Tapos, micro yun, di ba? So, lagyan na lang natin dito ng microcoulombs. Yan. Ano po ang sagot? 625 minus 125 plus 16. The net flux is how much? 516. Tama ba? Kasi 625 minus 125 is 500. No? 500 plus 16 is 516 pi microcoulomb. So this is the answer. This is the net flux passing through the closed surface. So pag tinanong ka, gaano karaming charge yung laman nung cylinder na yan? May laman bang charge ng cylinder na yan? Yes. Because if we will apply Gauss's law, this is equal to the total charge enclosed. Right? Therefore, pag tinanong ka, ano ang total charge na nasa loob? Ano ang total charge na nasa loob ng cylinder? Then it must also be equal to 516 pi microcoulomb. Why? Because if we use Gauss's law, the net flux is equal to the total charge enclosed by the surface. Naiintindihan po ba? So I hope that this is clear to you. Okay? Ginamitan lang po natin ang Gauss's law. Kasi nga po ayon sa Gauss's law, the net flux is equal to the total charge inside. Sa problem na to, ang pinakuha talaga sa atin ay flux. Kaya nag-evaluate tayo ng surface integral. Okay? Pero nagkataon na ang flux equal din sa charge. That is according to Gauss's law. Kaya kung kukomputin mo yung charge, hindi mo na kailangan computin kasi equal na rin siya sa flux. Okay? Next example. The electric flux density in a region is given as D equals 6AR plus 2A theta minus 4A phi millicoulomb per square meter. Ang sabi sa tanong, determine the total flux through the surface defined by Z is greater than or equal to 0 and X squared plus Y squared plus Z squared equals 16. In the first place, the given D is in spherical coordinates. Diba? Spherical coordinates yan. Eh ano ba yung surface na dinidescribe ng equation na to? This is actually a sphere, no? Whose R equals 4. Okay, so tama. Kasi yung surface ay sphere and at the same time yung vector spherical. Ano? So, yung total flux makukuha na natin by evaluating d.ds. Okay, saan po ipinapa-evaluate ang flux? Doon daw sa sphere na to. Pero sabi niya, ang Z daw dapat greater than or equal to 0. So anong ibig sabihin nun? Ang kukunin lang natin na portion ng sphere, yung nasa ibabaw ng Z-axis. So that means, bawa, yan. So dito natin i-evaluate yung surface integral. Okay. So closed ba ang surface? Hindi naman. Kasi nga po upper hemisphere lang yung ating i-evaluate. Diba? Yung northern hemisphere, rather. Okay. So, flux is equal to double integral yan. Ano yung D? Okay. Ano muna yung ds dito? No? For this surface, what is ds? We can recall from our study of vector calculus that ds is r squared sine theta d theta d phi with a unit vector ar. Diba? So kapag nag-d.ds tayo, yan, ang matitira lang dito yung AR. Magva-vanish yung dalawang terms na yan. Okay? So ang matitira lang po yung 6. Tapos AR is 1. So ang matitira na lang is R squared. Sine theta, d theta, d phi. Now let's indicate the limits. Kung ito yung surface, no, mula dito, no, hanggang doon, ito yun eh.
Yan. Okay? So ito yung z-axis mo. Mula dito hanggang doon, ano ang ating theta? Theta muna. Pi over 2 lang. Hindi naman siya buong circle eh. So 0 hanggang pi over 2. Tapos yung phi, buo pa rin naman yung bilog. Diba? Mula yan sa positive x-axis. So buo siya. Isang buong bilog yan. Kaya 0 hanggang 2 pi. So now, on this surface, yung R, natural constant. Diba? Sa surface na yan, ang R ay constant na may value equal to 4. Sir, paano mo nalaman ng 4? Ano? Diba ito R squared yan? X squared plus Y squared plus Z squared equals R squared. That's the equation of a sphere. Whose radius is R. Okay, so now, to get the flux, 6 times, ano po yung R natin? 4 squared times, unahin muna natin yung phi, para ka lang nag-multiply ng 2 pi. Diba? At yung sin theta d theta, no? Ano ba yung sin theta d theta? Negative cosine of theta. So negative cosine of pi over 2 minus minus, so positive cosine of 0. Diba ito 1? Ito naman 0. So 1. Makita na dito, 6 times 16 times 2. Ano pong sagot? So the net flux is, what is 6 times 16 times 2? Ano pong sagot doon? Nawala na. 192 pi po. Okay, thank you. So the answer is 192 pi. Of course, ang unit niyan coulombs. Pero sabi dito, naka-millicoulomb siya. So 192 pi millicoulomb. Yan. So yun yung total flux na tumatagos dyan sa portion ng sphere na ito. Hindi sa buong sphere. It's just the northern hemisphere. Naiintindihan po ba? Let us try to solve another example. Sir. Electric charges are distributed in free space as follows. Q1 is 8 microcoulomb at negative 143. Q2 is 5 microcoulombs at 2, negative 31. Q3 is negative 50 microcoulombs at 36, negative 1. Q4 is 2 microcoulombs at negative 2, 4, negative 5. And then there is a uniform line charge of negative 150 nanocoulombs per meter along the z-axis. So bukod sa 4 na point charges, there is also a line charge along the z-axis. And dumagdag pa yung isang uniform surface charge of 250 nanocoulombs per square meter in the plane defined by y equals 3. Now calculate the total electric flux leaving the surface defined by x is negative 4 to 4, y is negative 5 to 5, and z is negative 6 to 6. So that's for letter A. So for letter A, this is actually a box, no? Na ang boundary negative 4 to 4, negative 5 to 5, negative 6 to 6. This is a closed box. But we want to get the electric flux. Pero alam natin yung electric flux ay equal sa integral ng d dot ds. Ano, magagamit mo ba ang equation na ito para makompute yung flux? Hindi. Bakit? Kasi hindi naman given yung d. Rather, ang given ay individual charges. So, anong gagawin natin? Gagamit tayo ng Gauss's law. Kasi alam natin na ang flux ay equal saan? Sa charge enclosed. Diba? Sa total charge enclosed. So, sa halip na directly, computein mo ang flux gamit ang surface integral. Ang alamin mo na lang, ano yung total charge na nasa loob ng box. So, isa-isahin natin ha.
Yun po bang Q1, no? So for A, the total charge enclosed is, yun bang 8 microcoulomb ay nasa loob? Negative 143. Nasa loob ba siya? Yes. Kasi yung XYZ niya, pasok doon sa XYZ ng box. Diba? So, 8 microcoulombs. How about Q2? Is Q2 inside? Dapat ay negative 4, 5, 6. Negative 4 pasok, negative 5 pasok, negative 6 pasok. Okay. So, we have 5 microcoulombs. How about Q3? Hindi pasok. Bakit? Kasi yung kanyang Y ay 6. Pero yung box natin, ang Y hanggang 5 lang. So, Q3 is outside. Don't count it in. No? How about Q4? Q4 is inside. This is in, and negative 5 is within because it's negative 6 yung limit mo. So, we have plus 2 microcoulomb. How about the portion of the line charge na nasa loob? So, this line charge is along the z-axis. But what is the boundary for the z-axis? It's from negative 6 to 6. No? Nagkataon negative to eh. Kaya ima-minus ko na lang. Minus 150 nanocoulomb per meter. Ilang metro po? Yung ilang metro ng line charge ang nasa loob ng box? Eh di negative 6 to 6, that's 12 meters. So 12 meters. Yun. Tapos, plus, yung portion ng surface charge na nasa loob. So we have 250 nanocoulombs per square meter times, anong multiplier? Diba yung box, anong itsura niyan? Ito yung x-axis, ito ang y-axis. So yung y-axis natin, ang boundary niya ay negative 4 to 4. So ito, negative 4, ito 4. Nasaan daw po yung line charge? Nasa y equals 3. So, kung ito ay 2, ito yung 3, andun yung surface charge. Yan. So, ito ngayon yung surface charge na nasa loob ng box. Yan. So, yan. Ito siya ngayon. Okay. So, gaano kalaki? O, edi, ano to? Ito ay along x, diba? Ang x natin is negative 4 to 4. So, 8. No? So, that's 8 by how much? Yung height. Eh, yung height niya nasa z-axis eh. Na negative 6 to 6. So, 8 times 12. Ayan. So, makukompute na natin ngayon yung total charge enclosed. Okay? Take note, may mga naka-micro at may naka-nano coulombs. Kaya, mag-calculator tayo. So, gawin natin, i-input natin yan sa calculator ha. So, we have 8 microcoulombs plus 5 microcoulombs plus 2 microcoulombs. Yung sumunod, minus 150. Hindi na micro, nano na. Times 10 to the negative 9 times 12 plus ito 250 nano. So times 10 to the negative 9 times 8 times 12. Okay. So the answer is 37.2 to the negative 6. So 37.2 to the negative 6 is microcoulomb. So therefore, ito na rin ngayon yung total flux. You know, this is the net flux. Okay? Because the net flux equals the total charge enclosed. Okay? Now let us solve for letter B. Now, for letter B, anong klaseng surface ito? For letter B, we have Z is negative 4 to 4 and rho is 4.5. So obviously, this is a cylinder. No? Gawa tayo ng cylinder. Yan. Okay, yan yung cylinder mo. So dine, meron tayong cylinder. No?
Tapos, alamin natin, ano yung mga charge na nasa loob, no? 4B, ano ang total charge enclosed? Sir, paano ko malalaman kung nasa loob yun? Eh, di kunin mo yung rho at Z ng mga yan. Diba? Okay. Ang rho ng cylinder ay 4.5. So, dapat, para maging nasa loob ka, yung rho mo less than 4.5. Diba? Okay. Halimbawa, yung Q1. Ano ba ang rho ng Q1? Ito, 1 plus 16 kasi 4 squared. Square root ng 17, 4.12. So, nasa loob siya. Kasi less than 4.5 siya. Diba? So, we have 8 microcoulombs plus. How about Q2? Is Q2 inside? Parang yes, mukha. Square root of 4 plus 9 plus 1. Oh, 3.74. Nasa loob pa rin siya. So, plus 5 microcoulombs. How about Q3? Ito mukhang malabo. Dahil may 6 siya, oh. Okay, sige. Square root of 3 squared is 9 plus 36. This is greater than 4.5. 6.7. Definitely, it's outside. How about Q4? Negative 2 squared is 4 plus 4 squared is 16. 4.47. 4 malapit na. Pero guys, tingnan nyo. Yung Z niya, negative 5. Eh yung Z nito hanggang negative 4 lang. So nasa ilalim siya, wala siya sa loob. No? So that means Q3 and Q4 are outside of the cylinder. Next. Di ba may line charge tayo sa gitna? Mula dito hanggang doon. O gaano kahaba yun? So minus 150 nanocoulombs per meter. Multiplied by how many meters? From here to there. From negative 4 to 4, that's 8 meters. Tapos plus yung 250. No? 250 nanocoulomb per square meter. Anong multiplier niyan? Andito yun eh. Diba? So ito yung Y natin. Diba ang Y ay 4.5? So that means mula dito hanggang doon 4.5. Pagpalagay natin Y equals 3, diba? So somewhere here. So kung babaguhin ko yung kulay, pagpalagay natin, eto ngayon yung surface charge. Diba? Gaano kalaki yung area na nasa loob ng cylinder? Okay. So tingnan natin yung top view. Diba? Kung ito yung top view, ito yung center ng circle, andito siya eh. Diba? Andito yon. Yan. So, ito po, ito ngayon yung kulay puti. So mula dito hanggang doon, 4.5. Kasi yan yung radius ng cylinder. Diba? Mula dito hanggang dito, 3. So makakabuo tayo ng triangle. Diba? Ano to? 4.5, 3, at ito yung x. Ito yon. Ito. Okay. So ano na ngayon? Pythagorean theorem lang yan. Diba? Para makompute natin yung x, that's square root of 4.5 squared minus 3 squared equal to 9. Yan. So the answer is 3.35. Okay? 3.35. Kaso i-multiply mo yun ng 2. Kasi ang side niya mula dito hanggang baba. So ito po times 2 ng x. Okay? So we have times 2 equals 6.7 or yung radical sign na lang niya. No? 3 square root of 5 times, ito yun ngayon, 3 square root of 5. Ano yung height niya? Diba yung height niya yun yung 8? 8. Yan. Square meters. Okay. So pwede na tayo ngayon mag-compute. No po?
Gawin na lang natin itong lahat na micro, ha? O, microcoulomb, 8 plus 5 minus. Di ba ito, pag ginawa mong micro, 0.15. Okay. Times 8. Plus, ito magiging 0.25. 0.25 times 3 square root of 5 times 8. So the answer is 25.2 microcoulombs. Okay? So ito na rin ngayon yung net flux. The net flux is equal to 25.2 microcoulombs. Paki-check po kung tama. So 5 plus 8 plus 5 minus 0.15 times 8 plus 0.25 times 3 square to 5 times 8. So that's the answer, to 25.2 microcoulombs. 37.2. So mas malaki pala yung box, Mas malaki yung box kumpara sa cylinder. Kasi mas marami siyang lamang charge sa loob. Ayan, Mas malaki yung box kaysa sa cylinder because it was able to accommodate more charges. For letter C, x squared plus y squared equals 49. So for letter C, this is an entire spherical surface. Something like that. Now, ito yung sphere natin na ang radius ay 7. Aalamin lang uli natin. Isa-isa. Okay, nasa loob kaya, so alamin lang natin, yun bang Q1 nasa loob? So kunin mo yung R niya, dapat para nasa loob, less than 7. Square root of 1 plus 16 plus 9. Nasa loob kaya yan? Oo, because less than 7. So yung charge na nasa loob ay, nasa loob po yung 8 microcoulombs plus. How about Q2? Obviously naman, 2 negative 3, 1, nasa loob yan. Hindi na kailangan computein. 5 microcoulombs. Yung Q3 kaya, nasa loob, hindi ko sure. Tapos tingin natin, square root of 9 plus 36 plus 1. Uy, nasa loob! Because this is less than 7. So minus na agad. 100 or minus 50. Sorry. Minus 50 microcoulombs. How about negative 245? Nasa loob kaya yon? Square root of 4 plus 16 plus 25. 6.7. Nasa loob din siya. So plus 2 microcoulomb. Tapos yung line charge. Ito yung line charge mo, nasa gitna yan eh. Diba? So we have minus 150 nanocoulomb per meter multiplied by, diba? Ang radius niyan ay 7. So end to end, gaano kahaba? 14. So ang multiplier mo, 14 meters. Kasi po, mula dito hanggang doon, 14 meters. Yan. Kasi nga, ang radius ay 7. Okay? How about the portion of the surface charge inside the sphere? So, plus 250 nanocoulombs per square meter. Nasaan ba yun? Di ba, ito ay 7 radius. So, nasa y equals 3 daw siya eh. Y equals 3 yung plane. Drawing natin ulit. Parang ganyan yung itsura. Yan. Ito ngayon, yung surface charge na nasa loob ng sphere. Gaano kalaki yan? Eh, di ba bilog yan? No? It is actually a circle. No? Kung titingnan mo mula sa taas, top view, no? Top view, ito siya oh. Actually, dapat makikita natin point lang. No? Tuldok lang. No? Tapos, ito, pag tinignan mo sa top view, ito siya. Just to give you an idea, ito yung center ng circle. Ito,
yung makikita mo sa taas, actually, curved siya dito, di ba? Naka-curved siya. But if you look at it from the top, ang makikita mo lang ito, yung linya na yon. So, ulitin lang natin yung method natin kanina. Kasi kanina, kung ito yung center, yan ay 7. At ito ay 3. Diba? Mula dito hanggang dito, yan yung 7. Nasaan ba yung line, yung surface charge? Y equals 3. So, ito yung Y equals 3. Kasi ito yung Y-axis, Y-axis. Okay? So, yung 3 nandito. Ito ngayon yung radius ng circle. Ito, yung radius ng circle. Hanapin natin. Okay? So, we have a triangle that looks like this. Ito yung radius ng circle na hinahanap natin. Ito ay 3 at ito ay 7. So, yung R is square root of 49 galing po sa 7 squared minus 9 galing sa 3 squared equals 6.32. 6.32. Okay. So, makukompute na natin ngayon yung area. Ano bang area ng circle na to? Di ba? Pi times R squared. 6.32 squared. At 2 square root of 10. Now, 2 square root of 10, square ko na siya. Times pi times ito. 0.25. Para lahat, ano pala to? Minus. Sige. Plus na lang. Simulan natin dito 8 plus 5 minus 50 minus 0.15 times, anong multiplier niya? 14. Yan. Negative 7.64. Tama ba yan? Parang may mali. Nakalimutan niyo po yung 2. Ano yung nakalimutan ko? Yung 2 po after po ng negative. Ay, yung 2. O sige, plus negative 5.68. Ayun. So the answer is negative 5.68 microcoulombs. Okay. So therefore, ano ang net flux? Therefore, the net flux is also negative 5.68 microcoulomb. So kung negative yan, anong ibig sabihin? Mas marami ang flux na papasok kumpara sa palabas. So this means inward yung flux natin. Okay? There are more inward flux than there are outward flux. Yun po ang ibig sabihin ng ating sagot. Okay? So ayan, nakapag-solve na tayo ng ilang examples. Ano po? Meron pa ba? I think meron pang konti. Konti na lang dito ha. Application na lang po ng divergence theorem. Now, solve natin to. So, in this example, if B equals 2x squared AX plus 4x AY minus 2y AZ, coulombs per square meter, find the volume charge density at 2, negative 1, 0. Ano po ba yung volume charge density? Remember that yung volume charge density, di ba yan yung rho v? At anong sabi ng Gauss's law tungkol sa rho v? Remember that the divergence of D equals rho v. Di ba? Yan yun. So gamitin lang natin yung Gauss's law. Ano po? To get rho v, simply get the divergence of D. Do we know how to get the divergence? So may vector? Yes. Kinukuhanan lang po siya ng partial derivative. Anong partial derivative nito with respect to x? Or x. Pakipatay po nung mic. RG, malaki ang pasabog sa hearing kanina. Kailan ang susunod na hearing at ano pa ang... Okay. So again, to get the divergence, we get the partial derivative with respect to x. So 2x squared gives us 4x. Ano? Tapos kunan mo ito ng partial derivative with respect to y. Wala, 0 kasi x to. Tapos ito, kunan mo ng partial derivative with respect to z. 0 din kasi y to. So the answer is 4x. Ano po? Anong unit nito?
coulombs per cubic meter. Kasi volume, charge, density. Okay? Hinahanap yung rho v saan? 2, -1, 0. But this rho v is function of x alone. So therefore at 2, -1, 0, rho v is 4 times 2. The answer is 8. No? 8 coulombs per cubic meters. Yan yung sagot. Okay? That's the answer to letter A. For letter B, the flux through the parallelepiped. Now, so kung gusto mo mag-compute ng flux, medyo mahirap to, ano? Bakit? Kasi kung flux ang kukumputin mo, guys, remember, that is d dot ds. Closed yung surface. Kasi 6 yan na sides. Diba? So, therefore, you have to evaluate 6 double integrals. Okay? 6 na double integral. Anong alternative? Ang alternative is, since ang flux ay equal sa charge enclosed, no? Sabi ng Gauss's law, edi kunin mo na lang yung charge enclosed. At pwede rin natin gamitan niya ng divergence theorem. Diba? Kasi nga po, sabi ng divergence theorem, d dot ds over a closed surface is equal to the integral of the divergence of d dv. No? So yan yung sinasabi ko na ang katumbas ng 6 na double integral ay isang volume integral lamang. Okay? So bagaman ang kinukompute natin ay flux, ang gagamitin natin volume integral, no? Ano ba yung divergence nung d? Yun na nga yun, yung rho v. Ito yun, no? 4x. Tapos dv. O, di ba rectangular yan? So, sa rectangular, dv is dx, dy, dz. So, to indicate the limits for x, we have 0 to 1, y is 0 to 2, and z is 0 to 3. So dito, para lang akong nag-multiply ng 4, pag in-integrate ko yung z, para lang ako nag-multiply ng 3. Pag in-integrate natin yung y, it's like nag-multiply ka lang ng 2. At pag nag-integrate ka ng x, magiging ano siya? X squared over 2. Yan. Ano ba yung x? 1. So 1 squared over 2 is 1/2. Cancel to. So anong sagot? 4 times 3. The answer is 12. So therefore, kung ang nakuha natin dito ay 12 coulombs, no? Yun na yung flux. The net flux is 12 coulombs. At equal din yan sa total charge enclosed. Kasi yun ang sabi ng Gauss's law. Ang net flux dito, 12 coulombs. Positive, so palabas. Therefore, sa loob niya, mayroong positive 12 coulomb na charge. Kung may 12 coulomb na flux, mayroong 12 coulomb na charge sa loob niya. Naiintindihan po ba? Okay. So kung gusto niyo, pwede niyo gawing exercise. Ano? Yung surface integral. No? Kuhanan mo yan ng surface integral sa lahat ng sides. I-add mo yung 6. Ang makukuha mong sagot, dapat 12 din. So you can do that as an exercise. Okay? Next example. Given a charge density of, yan, charge density to ha, rho v equals 5e to the negative 0.2 rho coulombs per cubic meter in free space. Use Gauss's law to find the electric field at any point. Using Gauss's law, we know that the flux equals the total charge enclosed. Okay. Yung flux natin, integral ng d dot ds equals integral ng rho v dv. Dito naman, yung d natin, epsilon naught times e. Ang gamitin natin surface cylinder. No? So, kung cylinder siya,
Ang gagamitin lang natin is yung lateral surface, which is 2 pi r multiplied by yung height niya na L. Yan. Tapos dito naman, integral ng rho v dv. Yung rho v natin, 5 e to the negative 0.2 rho. Ano ang differential volume ng cylinder? Diba yan ay rho d phi d rho dz. So yung z natin, 0 to L. Kasi ito yung 0 at ito yung L. Tapos, yung rho natin, 0 to R. At yung phi natin, 0 to 2 pi. Kasi buo yung bilog. So, pag ating in-evaluate yan, epsilon at E times 2 pi and then R and then L equals, anong matitira dito? 5. Ilabas na natin yung 5. Tapos pag in-integrate natin yung phi, para ka lang nag-multiply ng 2 pi. Pag in-integrate natin yung z, para ka lang nag-multiply ng L. At may matitira ditong ano, rho e to the negative 0.2 rho d rho. From 0 to R. Okay. So dito may magka-cancel na yung 2 pi, yung L, no? Ito ngayon, makukuha mo na yung electric field at any point. Kaso may integral dito. 'Di ba? Oh, ito mag-integration by parts ka pa eh. 'Di ba? Ano ba yung integral ng x e to the ax dx? No? Integral ng x e to the ax dx. Parang similar sila ng form. That's e to the ax. Huwag ka lang mag-integration by parts. Sasabihin ko na sa iyo ang formula, no? X over a minus 1 over a squared. O yan yung formula, no? Para ma-evaluate mo ang integral na ito. Okay? So gawin natin, ano na lang ang natitira? Epsilon naught e multiplied by r equals 5 times e to the a. Ano yung a natin? Negative 0.2. Yung x natin ay rho multiplied by x. Ano yung x natin? Ang x natin ay rho over a. Ang a natin ay negative 0.2 minus 1 over a squared. Ano po ang a squared natin? Negative 0.2 squared. So 0.04. Yan. Ito yung ano, upper limit pa lang yan, di ba? This is from 0 to R. Yan. Evaluate natin yan from 0 to R. So dito ko na lang isulat. Epsilon naught e multiplied by R equals 5 times lahat ng rho papalitan ko ng R. E to the negative 0.2 R times, ano ba to? Negative 0. Ano ba to? Sige. Negative R over 0.2 minus, what is 1 over 0.04? 25. Okay. Minus yung lower limit. No? Ano po ba yung lower limit? 0. So, e to the 0, which is 1. Tapos yung r, gagawin kong 0. 0 na. Minus 25. Bakit? Kasi nga po, 0.04 to. So, anong nangyari? Epsilon naught e times r equals 5 times, di ba 1 to? E to the 0 is 1 times negative 25. Negative 25. Negative, negative, positive. So 25 muna yung gawin ko dito. Yan. 25 na lang. And then minus. Bakit nag-minus? Negative, negative, inilabas ko na. Nilabas ko na po to. No? Minus e to the negative 0.2 r times r over 0.2
plus 25. So, ito na po yung nasa right-hand side. Kung gusto mong i-simplify, bahala ka sa buhay mo. Na okay lang. So, ito yung hinahanap natin ngayon. So, yung E natin ay equal na dito, divided by epsilon na times R. Okay? So, we have 5 times 25 minus e to the negative 0.2R times, ito na lang, 25 plus, what is 1 over 0.2? 1 half, 0 po, 5. Tama ba? 25 plus 5R divided by epsilon naught times R. Yay! O, yan na yung mahirap. No? Ito na yung isang example na medyo mahirap siyang isolve. Okay? So, na-solve natin ngayon, na-record ko pa. O, di ang saya. So, dito, ang given charge density, ang hinahanap electric field. Sir, ang tanong, bakit nga po cylinder yung ginamit natin? Kasi po yung charge density, ang symmetry niya cylindrical, which is a function of rho alone. Kaya ang mahalaga lang dyan yung radial. Kaya nga nag-cancel yung L eh. Ayan no, nag-cancel yung L sa magkabila. Because this is not a function of Z. It's a function of the radius alone. Okay? So that means, ano yung R? Di layo or distance nung point doon sa charge density. Ito yung volume charge density. No? Gusto mong malaman ano ang electric field sa layong ganito. Okay? So actually dapat itong R na to, ibalik natin doon sa rho. Yun lang din yun, parehas lang. No? Kasi nga po, yung charge density is a function of rho. Kaya dapat yung electric field, function lang din ng rho or R. Eh nagkataon kasi kanina na rho na, alang ang ilagay ko din na 0 to rho. Kaya ang ginawa ko 0 to R. Okay, so kung ano man ang given R or distance mula dito, yun yung gagamitin nating pang-substitute. So again, because this charge density is a function of rho, we can expect that the electric field is also a function of rho. Pinaltan ko lang yung rho, ginawa ko lang R. Hello guys? Pwede pa natin itong i-simplify, oh. May common factor. Common factor dito, 5, pwede mong ilabas. Yung 5 na yun, pwede mong ilabas doon. Diba? Oh, para maging 25 to. May matitira dito na 5, may matitira na 5, at ang matitira na lang dito, R. Okay? So that's it. So, yung problem after this, yan, nasa YouTube na po ito. Nandun na po yan sa YouTube videos ko. Sinolve ko po yung example na yan. Example 2, example 3, hanggang example 4. Yan. Lahat po yan, available na yung solution dun sa video na ini-upload ko sa YouTube. So, we're done. I think we're done. Ano, ang kulang na lang po natin ay long quiz. Dahil wala na po tayong time, magkasabay na ang long quiz ng chapters 2, 3, at saka 4. Gaganapin na po Sunday. Hindi ngayong Sunday ha, next Sunday, 4 to 6 p.m. So hopefully, matuloy na po tayo. Okay? So before I end the discussion, baka may questions po kayo.